Good morning, Jesus. Good morning, Hong Kong. Good morning, Philippines. Good evening, good midnight dito sa Lebanon. Praise God. Bago tayo magsimula sa ating leksyon, sa ating aralin sa araw na ito, I would like to invite everyone for a short prayer. Thank you so much, O God. Hallelujah, Lord Jesus. Narito na naman kami muli. Tatanggap ng fresh manna, O God. Hallelujah, ng iyong mga salita, ng iyong mensahe sa bawat isa sa amin. Lord, tulungan mo po ako na maihayag ko ng malinaw ang iyong mga katotohanan, O God, hallelujah. Gayon din naman ang aming mga tagapakinig, O God, hallelujah, taga-subaybay dito sa prayer, morning devotion ng New Life Fellowship UPC Hong Kong, O God, hallelujah. Gabayan mo bawat isa sa amin na maunawaan namin ang iyong mga salita. Ito ay aming gawin at maging gabay ng bawat isa sa amin sa aming mga paglilingkod sa iyo sa loob ng iyong banal na iglesia. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen, amen, and amen. Praise God. So once again, magandang umaga, Pastor Bobby, Sister Cynthia Librado. Gayon din naman kay Pastor Joel, Sister Lydia, Pastor Nilo Plaza, Sister Ting, nasaan man kayo sa ngayon. Pastor Joel Lupango, Sister Marisa, at lahat ng mga kapatid, lahat ng mga pastors na kasama natin sa ganitong mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Praise God. Ito pong ating leksyon sa araw na ito ay pinamagatan ko na friend request. Confirm or delete. I'm very sure that most of us, if not all, is quite familiar with these phrases. Friend request, confirm or delete. Sa pasimula po ng ating lesson, sa bandang huli ng 1st century AD, itong si John na tumatanda na ay sumulat sa mga iglesia sa Western Asia. Meron kasing mga false teachers na pumapasok ng palihim sa mga iglesia ang nabanggit. Ang hangarin nila ay ilayo sa tunay na ebanghelyo, yung true gospel. Praise God. So, sumulat si John to encourage the saints to remain faithful to what they had heard from the beginning. Ito pong ating babasahin ay 1:1:1:1. 1 John chapter 1 verse 1 na ang nakasulat po mga kapatid ay that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. Yaong buhat pa sa pasimula, yaong aming narinig, yaong aming nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipon ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At gayon din naman yung sinasabi natin kanina sa Galatians 2:4, ito po sinasabi, and that because of false brethren, unawares, brought in, pumapasok, who came in privily to spy out our liberty which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage. At iyaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami ilagay sa pagkaalipin. Yan po ang sabi niya Apostle Paul. Praise God. He wrote also, John, to reestablish what the church community should be. He encouraged believers to maintain right relationships, right doctrine, and right conduct. Furthermore, John sharply contrasted the way things are in the world with the way things should be among God's people. Para kay John, there was very little ground. Each person was either in the church or in the world, either of God or of Satan, either in light or in darkness. Mababasa po natin ito sa 1 John 1, verses 6 and 7, chapter 4, verse 4 hanggang 8, and chapter 5, verses 18 and 19. Praise God. Now, ang sinasabi rito sa Romans 16:7, now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have heard,
and avoid them. Ngayon, pinamamanhi ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo yaong mga katitisuran, yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong napag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Merong apat na key elements of the ideal Christian community, mga kapatid, na makikita natin sa 1 John. Openness, truth, right living, and love for God and fellow believers. Now, while this ancient letter was originally addressed to a first century audience, our own 21st century audience communities should also take its message to heart. The Apostle John never owned a smartphone or sent a tweet, but his writings are certainly relevant to our use of social media. Yung ating paggamit ng social media, no? Relevant nito, napapanahon nito, kailangan natin ito. Social media exerts increasing influence on our lives. Both Christians and non-Christians are spending more and more time keeping up with friends on Facebook, posting snapshots of lives on Instagram, and appreciating witty statements on Twitter. One senses the exciting newness associated with the advent of social media diminishing even as our culture morphs, lumiliit, to create a permanent space for this ever-changing collection of tools for engaging and communicating with other humans. Kasi kasama na rin yung mga Google, yung mga YouTube, lahat ng mga social media, no? Praise God. Indeed, when we filter out all the touchy buzz, yung mga technology, social media is exactly that. A means of exchanging information with others. Whether we are viewing photographic representations of our best friend's cruise, Alaskan cruise, kung saan nakakarating, or commenting on the latest political scandal, we are engaging in one of humanity's most ancient and familiar pastimes. Ano yan? Communication. And just as with every aspect of our lives, our communication, both what we allow to enter our eyes and ears and what we transmit to others should be governed and guided by the Word of God. Praise God. While the Bible doesn't mention Snapchat, it turns out that it has much to say about communication. The serpent's communication with Eve led to the first sinful act, human act, as written in Genesis 3. And James never sent an instant message, but he was well acquainted with the evil potential of the tongue. The oldest tool for transmitting thoughts between minds, as written in James 3, verses 1 to 12. Paul did not offer guidance for Facebook posts, but he certainly knew the value of clear, pleasant, and redemptive speech in Colossians 4, 2 to 6. And then John simply refused to allow us to pretend. He cut straight to the true condition of our hearts, to what we and God already know. He swept aside all our masks, hypocrisies, and postures. And he invited us to be honest with ourselves, with God, and with our community of faith, as written in John 3:19 to 21 and 1 John 1:5 to 10. John's teaching, ang mga pagtuturo po ni Juan ay applied to our day, would not allow us to compartmentalize our lives. We should be open and transparent with everyone. We should not portray ourselves in one way on a certain social site while embracing different values on another.
if we should be ashamed if everyone will apprise of all our activities on social media, then we should reconsider whether these activities are defensible in light of Christian principles. Ano yung mga Christian principles din? Unang-una, yung truth. Apostle John challenged his audience to remain faithful to the truth. Including, of course, unang-una na, no? Yung the gospel of Jesus Christ. They were to judge the validity of all new teachings by the Word of God and the Spirit. Lagi magkasama yan, mga kapatid. An unfailing commitment to truth separated those in the church from those in the world. Makikita po natin ito sa 1 John 2:24 and chapter 4, 1-6. Ang ating pong daigdig sa ngayon is just that people who appear trustworthy may turn out to be quite two-faced. Doble cara. No? Nakaharap sa'yo, nakangiti, pagtalikod, nakasimangot na. Fraud, ayan na. Identity theft, nangyayari na yan sa ating social media, no? Yung mga, anong tawag doon? Na-scam, na-hack, no? Fraud, identity theft, and high-profile scandals are commonplace. It can be difficult to know whom we should trust. Hallelujah. In such an environment, Christians should stand apart. Kinakailangan mapalayo tayo, maiba. Avoid them, yung sinasabi sa binasa natin kanina, no? In all that we do, including our activity on social media, we should remain loyal to truth. We should not allow our cultural affinities, group affiliations, or personal preferences to surpass our commitment to biblical values. And then, kailangan natin ng right living. We also need to examine our conduct to determine if we are truly abiding in God and if we are really in the church. Tayo ba talaga yung nasa iglesia ng ating Panginoong Diyos? John explained that sin is unacceptable in the Christian life. If we sin, we should immediately ask for forgiveness and seek restoration and victory. By living righteous life, my dear beloved brethren, we stand out as witnesses to God's transforming power in an evil world. Mababasa po natin ito sa 1 John 1 verse 8, chapter 2 verse 6, 28 and 29, and sa chapter 3 verses 2 hanggang 10. Now, it is our Christian responsibility, my dear beloved brethren, to honor God in all that we do. Paul described believers as living epistles, known and read of all men, as written in 2 Corinthians 3, 1-3. Makikita ng iba. Sino mo talaga tayo? Living epistles tayo. Dapat maging ganito tayo. Living epistles, makikita nila. Known and read of all men. Makikita ng ibang mga tao. Jesus also taught that our good works should cause people to glorify God. In Matthew 5:16. Presenting our lives to others through social media gives us an opportunity to demonstrate the blessed life made available through the gospel of Jesus Christ. And then, kailangan natin ng pag-ibig. Finally, John insisted that true Christians, yung mga tunay ng mga Kristiyano, tunay ng mga born-again Christians, would love God and others. He insisted that the true Christians would love God and others, just as our love for God is demonstrated by our righteous actions. We show our love for our brothers and sisters through actively ministering to their needs.
kinakailangang maipakita natin, patunayan natin sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating mga kapatid at sa mga kailangan. Ang isa pong community, mga kapatid, ng authentic fellowship and selfless love is one that people in darkness will want to join. Kapag nakita natin yan, yung mga tao nasa kadiliman pa, no? Kapag nakita na yan, yung authentic fellowship and selfless love, maaakay natin sila mula sa kadiliman, sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos, sa kanyang mga salita, mula sa kadiliman, madadala natin sila sa glorious life. Hallelujah ng ating Panginoon Diyos. As written in 1 John, chapter 1, verses 5 to 7, chapter 3, verses 1 to 10, and 14 to 18. Everything we do and say should be characterized by love for the world Jesus came to save. Yan po ang dahilan kung bakit nagpunta rito sa ating daigdig ang ating Panginoong Jesucristo. Please allow me to read John chapter 3 verse. Alam kong ito familiar na masyado sa atin. Subalit, allow me to read this. Verse chapter 3 mula po sa 15 hanggang 17. Itong sinasabi. 3:15 hanggang 17. That whosoever believeth in Him, we're talking about our Lord Jesus Christ, yung kanyang pag-ibig, no? That whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So 17, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but the world through Him might be saved. Yan po ang napakadakilang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoon Diyos sa bawat isang nilalang. Since every human is created in the image of God, and because Jesus' sacrifice was offered for everyone without exception, we should convey love and respect for all through our communications. Again, social media are great tools for sharing the good news of the gospel with our world. And ultimately, each one of us must decide how we will use social media. Like anything else, social media can be used for good or bad. Praise God. So, minsan yung mga friend request, tignan natin din kung sino yung i-accept natin. Sino i-confirm natin o sino yung i-reject natin. Praise God. Dahil maraming mapagkunwari pa rin. Praise God. If John were living in the 21st century, I think he would encourage us to use them, the social media, for good. Kaya ganun din ang ating gawin, mga kapatid. Huwag tayong mag-post ng mga bagay na hindi kaya-aya sa paningin ng ating Panginoong Diyos, lalong-lalo na rin sa iba pa nating mga kapanampalataya at hindi sa mga hindi kapanampalataya na masabing ganyan pala sila. No? Yung wholesome, yun po sinasabi sa ating pinag-aralan kapag tayo ay makikinig or makikipag-share ng post dito sa social media. Siguruhin po natin na ito ay gagamitin natin, magamit natin ang social media para sa kabutihan. Praise God. So mga kapatid, maraming salamat. Minsan pa ay pinatnubayan tayo ng ating Panginoon Diyos sa ating mga pag-aaral sa kanyang mga salita. At ako'y sumasampalataya, ito ay makakarating ng buong linaw sa bawat isa sa atin. Ito ay gagamitin natin ng mabuti itong social media sa kabutihan. Unang-una na sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. So once again, let us pray. Thank you so much, O God, hallelujah, Lord Jesus, for this lesson, O God, hallelujah, that you have given to us, O God, hallelujah. Please continue to guide us with your word and your
Spirit, O God, hallelujah, Lord Jesus Christ, upang kami magabayan sa aming mga paglalakbay dito sa gitna ng magulot madilim na sanlibutan at makapag-akay kami, O God, hallelujah, ng iba pang mga taong nasa kadiliman pa rin, O God, hallelujah, nasa paggamit namin ng social media. Ito ay maging kapakinabangan ng bawat isa, hallelujah, for the benefit of our souls. Because of souls, O God, hallelujah, na ito ay aming ginagampanan at makapagbigay ng kapurihan, kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen, amen, and amen. Praise the Lord.